flag raising natin. Ngunit nakakatuwa dahil parang naaalala ko lang ang kabataan ko. Because 15 years of my life, kagaya ninyo, inoobliga ng aking ama na sumama sa flag raising. Kaya nga tinitingnan ko ang iba sa inyo, naalala ko nandun kayo 15 years ago. Tama ba? 15 years ago. No, before 15 years, but that was probably 30 plus years ago. But nevertheless, bilang DC Alcalde ni Yorme, nandito ako para ipaalala sa inyo na ang sabi nga ng aking ama, the highest form of profession is that of public service. And that does not just include the elected officials. That includes all the employees that are here today. You can actually, with the hand of God, in whatever department, or wherever you are, or whatever you're doing in the City of Manila. Dahil kayo po ay nandito bilang maging isang lingkod bayan. Ngunit nakikiusap ako bilang Vice Alcalde ni Yorme, sana hindi na po tayo maging isang lingkod bayan, kundi maging isang lingkod bayanin. Dahil nakita niyo po, for 1 week ever since na makapasok po kami ni Yorme dito, ang mga trabaho, mga problema na kinharap ng dating administrasyon, naayos po ng 5 araw. At dahil dyan, that should set the standard sa gagawin nating trabaho kasama ang ating alkalde. Sana maging bilis-kilos rin po tayo. Sapagkat kung ang ating alkalde ay may puso at isipan na talagang focus sa pagbibigay ng dekalidad na suporta sa mga Manilenyo, kasama po ng City Council of Manila sa pangunguna po ng inyong kaharap dito ngayon. Makakasiguro kayo na susuportahan namin ang call ni Yorme para maging maganda muli ang Maynila. Ngunit kayo po ang magiging kamay ni Yorme sa inyong mga departamento. Kaya nakikiusap ako, be inspired always, give it your best, and always use your position, whether big or small, to make a difference in people's lives that you will meet every day here sa City Hall. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning, and may you all have a great week ahead. Thank you. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin ang ating butihing Vice Mayor Chi Atienza. Sa pagkakataong ito ay ibibigay ko po sa inyo para po sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating punong tagapagsalita, our Secretary to the Mayor, Manuel M. Zarcal. Nay, tama ka, ganito pala itsura ng City Hall pag alas 7 ng umaga. Parang first time kong nakakita ng alas 7 ng umaga sa City Hall. Anyway, ang akin pong hindi na siguro kailangan habaan ng pagpapakilala. Pero nais ko lang, karamihan sa inyo, lalo na yung kababataan ni Yorme, kilala siya bilang Scott. Pero pagpasok sa politika at sa showbiz, kilala siya bilang Isko or Toys. Sa buong Pilipinas, Yorme ang pagkakakilala sa kanya. Pero ako ay had the privilege not only knowing the name, but knowing the character. Okay, sa tao ito, nakita ko yung paghubog ng panahon at pagtapad ng experience sa kanya at ginabayan ng pagmamahal. At kaya ako'y naniniwala na ito po ang tunay na mayroong malasakit at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin. Yorme Isko Moreno Dumagos. Maraming salamat sa ating Secretary the Mayor at sa buo ng aking mga kasamahan sa punong eksekutibo, sa ating District Director General Guzman, the members of the Manila Police District, the men and women, officers,
to our fellow co-workers in the national government, at sa ating mga kusihal na nandito, na pinamumunuan ng ating Vice Mayor Chi Atiesa, and our Majority Floor Leader Monyo Bangko, at sa lahat ng manggagawa, lingkod bayan ng pamahalang lungsod ng Maynila. Good morning! Good to see you again. Loobin nawa ng Diyos, this is our first of 468 flag ceremony. Marami pa tayong pagsasamahan, but nowadays, I think hindi naman kaila sa inyo na medyo very challenging ang City of Manila. Physically and fiscally. We are, I don't want to sugarcoat anything. Let's just focus and accept the problem, because in problem solving, acceptance is the key. It's the first step. Ang tanong, may problema ba? Meron. Ang tanong, may solusyon ba tayong gagawin? Yes. Together, all of us here, may halaga ang bawat isa sa inyo. Saan mang ahensya, bureau, departamento kayo napapabilang. Hindi kayo nailagay dyan nang wala lang. Kayo'y kinilala, kinuha ng pamahalang lungsod upang maging bahagi ng pamahalaan na paglingkuran ang ating mga kababayan. Yang angking galing ninyo, talino, I hope I'm not asking too much. Please do some extra steps. We really need to catch up. Back to zero tayo. But, there is one good thing about the situation. Sanay ako nang wala. So, I know how to start with nothing. And I know how to begin. And I hope samahan ninyo ko muling magsimula na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis, maliwalas at panatag na pamumuhay. Wala ko ibang hiling sa inyo, kundi galingan nyo lang. Now, in return, and let this be, put it on record, binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Now, to all of you here listening, and please send this to our fellow workers. Mag-apply kayo ng promotion based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Marami sa inyo dyan, alam ko natapakan ang paa ninyo. Minsan nga nagugulat kayo, bigla na lang pumasok sa opisina, yung bagong appointment mas mataas pa kaysa sa iyo. Tama. Opo, alam naman natin yan. Sabi ko nga sa inyo, in problem solving,
You accept the problem, then we introduce solution. Nung araw, saksiyan Diyos, 98% ng na-promote na permanent, hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ko nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang kinalalagyan? Ay simple lang, based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin, hindi kayo mapopromote, hindi. Mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa Luzon. At ito naman ang paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga kakamping dala-dala. O, kung kukuha rin lang naman kayong item, ang kunin nyo na, yung sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan. O bakit? E may nauna sa inyo eh. True that we have to accommodate you if you're qualified. But maging magalang tayo sa mga kasamaan natin sa loob na opisina na magiging katrabaho natin. Kaya, Madam Jo Quintos, you know the drill. Repeat order lang to. Please, huwag kayong maiiyak. Lalo na kung halimbawa, kayo'y paritiro na. Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ang mga magre-retiro. But na-resolve ako naman na yan dati. O, halimbawa kayo magre-retiro. Meron kayong anak na qualified sa gobyerno. We will make priority of your family. Doon man lang, malingon kayo ng pamahalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20, for 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang maipamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsasobra ng oras ng pagtatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa MTPB, nako, magtino kayo. Siguro naman narinig na ng direktor ninyo, ng si Dennis Biaye. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman kailan. Opo, buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Ang sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Yes. That's how we are doing. But don't worry, tulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna bago kontrakto. She knows it naman from the beginning. And the good thing about Jazz, pro-employee rin si Jazz. So, lahat ng bimpo, ibigayin ko, makasweldo lang tayo sa katapusan. Para
para na tayong ano ngayon. Minimum age earner, hand to mouth. May kita, may chicha. Ganun po ang sitwasyon natin. But don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. So ulitin ko ha, ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Kusel Jo, ayaw ko mapopromote dala ng tagadalalan ng bag ni Ma'am, ni Direktor. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Mabasa sana kayo ng ulan, nang dumami pa kayo. Magandang Lunes, umpisa na ng pagbubukas. But now I'm going to address the people of Manila here. And let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay ninyo. And timing, nawala naman yung 2 kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila binayaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume that it became a crisis. Maraming pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So at 2 o'clock, immediately after 12:01, the same day, we took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Maynila, we can honestly say, since Monday, last week, at least, guminhawa na ang ating mga kalsada. Tanong, total mamamayan din naman kayo. Nahakot na ba yung basura ninyo sa kanyang mga lugar? Nahakot na ba? Hindi pa tayo nakakaalpas sa problemang iyon. But 80% at the very least, or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-DPS, City Engineering, MDRRMO, MTPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing and utilizing it properly. At siyempre, maraming salamat, Lionel Waste Management. I hope to the next leaders of this city, always be reminded of our history. In 1992, in 2019, ang basura ay issue
ng mayaman, middle class at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least, ayun ang mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood. In a matter of few days, I think magno-normalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. One problem down. Then we go to the next. I went to Hospital ng Maynila and visited our doctors and nurses, and only to find out the night before I randomly visited our hospital. I was informed the night before ni hiringgilya, ni injection of syringe, panusok, wala tayo. Karayom. Good thing that our OIC Director Padilla and our OIC, masayang-masaya ako, siya ang OIC ng Manila Health Department. Sa Manila Health Department, wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang individual dyan, nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Ano, sa hospital lang ba ng Maynila yun? I don't think so. I've been around the city, Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa hospital, togmolo doon. Yakap stool at kispirin. At simanga. Health centers, marami. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual na paglasahan ang kaban ng bayan, na sakripisyo ng ating mga kababayan. Those are the days of the past. This week, despite of that amount, or what you call commercial obligation to our suppliers who pulled out already last September, but nobody told you. Who pulled out already last February, but nobody told you. Because they cannot take such recurrence of obligation, unfulfilled obligation of our city. Now, isang may babaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. This week, we will move heaven and earth. We will acquire medicine with money or nothing. We will do our best. To the people of Manila, to the doctors who are serving them, to the nurses, our BHW, we will find ways. We will find a way this week. And I will update you. Loobin nawa ng Diyos, makakita pa ako ng bimpong basa nang mapiga ko naman. Sisiguraduhin natin maibalik ang gamot sa 6 na ospital at 40 mahigit na health center sa lungsod ng Maynila. Then after that, the third most important thing also, help me address our
fiscal problem. Wala akong hihingi sa inyo sobra. Ang hinihingi ko lang, yung takda, pumasok sa kaban. Huwag kayong mag-alala, wala na mga abogado rito na nangaharang at nakikialam ng kanyang departamento. You will operate as a department, not being run by 1, 2, or 3 person higher than you. Wala nang ganon. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Trying to be honest and straightforward. We need to cure, we need to heal the city finances. At wala, again, uulitin ko, wala akong hihinging sobra. Ipasok nyo lang yung piso sa piso. Cuentas claras. Wala na. And we need to do it fast. Kasi kung hindi, malamang sa 30, wala kayong sweldo. Yes, it may sound like a joke, but what if, just what if, walang pumasok? Kasi wala talagang lamang, hindi aabot na ang natitira. Hindi na. So kaya, mga kapwa ko empleyado, pwede ba makisuyo sa inyo? Tutulungan niyo ba ako? Tutulungan niyo ako? Saan ba dito ang assessment? Tutulungan niyo ako? Wala na yung mga siga. Wala na. Maniwala kayo. Wala na mga api sa inyo. Isa lang ang boss. Lagi, isa lang ang boss ng opisina. Hindi maraming boss. Kaya pag may nakialam sa inyo dyan, halimbawa, city administrator, secretary to the mayor, sabihin nyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pang-aabuso ng city administrator o secretary to the mayor sa inyong opisina. Wala na. Sino dito sa zoning? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Pinabantayan ko kayo. Pinangako ko yan sa isang matanda. 50 square meter. Nag-a-apply na zoning. Hinahataw ng empleyado. Nangutang sa pag-ibig ng 600,000 yung kanyang anak. Ang hinihingi ng City Hall, 500,000. Telling you straight. Ano yung piniyak? Gusto ko bangon natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this not for me, but for the people of Manila. They deserve better things from their government. At mag-iingat kayo. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Ito po. Gusto ko first natin to, nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod. Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, papanagutin ko. Kaya po sa inyo, mga kapwa ko empleyado, help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksik-lig-lig ang mga konsehal, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga GEO na nandito, kinakabahan. Yung mga GEO, kinakabahan. Huwag na kayong kabahan.
Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisinang yon, i-renew kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin niyo yan sa kapatid niyo, sa anak niyo. Ang hindi ko i-renew yung JO, yung nag-house to house to JO. Primo, ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong Geo, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently. Hindi whimsical, hindi capriccio. Kaya, yung katulad ng binulong sa akin, maswerte itong mga nakabanda. May 22 kayo, sabi mo. Sabihin mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Kulang-kulang na. Nakakaawa naman. Hindi, umanatag kayo. Walang politika dito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department head will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasukin nyo sila, kasama sila ulit sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So that we have this kind of peace of mind and certainty. So muli sa inyong lahat, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ngayon, magbobotohan tayo. Mag-eleksyon tayo. Taasan ang kamay. So that you will know. And we will know what the majority wants. Or what is more beneficial to the greatest number. Or in this case, city employees of the City of Manila. May concern sa akin. Sabi, ano ba? 8 to 5 o 7 to 4? Teka lang. Hindi po ito sabayang bigkas. This time, tutultungan natin. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo maigi. This is it. Taas ang kamay na gustong 7 to 4. Ng chance yung bandang wakali. Taas ang kamay ng gusto 8 to 5. Ang tawag dyan, o yan ang resulta ng nakaraang halalan. Match flight. We have 7. Remember, it is your will, it is your request, it is your voice. Now you have a city government who listens. Okay, so 7 to 4. Oy, mga department head sa bureau, walang 7 to 4 sa akin. Broken hours po kami. Totoo lang, siguro nakaka 30 hours pa lang ako na total na tulog.
since month 8. But that's the least of your problem. So, 7 to 4. We're okay? I love you. Ulitin ko ha. Huwag kayong mahihiyang magpapromote kasi wala kayong kakilala. Please. Wag. If you feel that you deserve it and you're due and it is merit, you have a city government who can see these things. Okay? Maliwanag ba? O, that's it for today. Mag-iingat kayo. Kailangan po kayo. Then I alone cannot do this on my own. I need each and every one of you. We have to come together. That includes our people. Because together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, aming minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. Muli, palakpakan naman po natin ang ating minamahal na Alcalde. Sa pagkakataon pong ito, meron po tayong mga donation coming from the Federation of Filipino-Chinese Association of the Philippines, ang kanilang chairman, Mr. Zhao Xiping, honorary chairman, Mr. Dante Chua, vice chairman, Mr. Jeff Wang, Mr. Alexander Chua, and Ms. Vivian Ang, Youth Committee Vice Chairman, Ms. Sophia Tan, Youth Committee, Mr. Jerry Chua, Mr. San San, Ms. Shirley Lamoon, Secretary, Mr. Peter Chua, and Chai Hong Yu, and the member, Mr. Jindong Chai, and Mr. Lee Ho. Sila po ay nag-donate sa atin ng Z500 model Kawasaki at ang mga uniforme pong suot-suot ngayon ng ating mga NPPB. At ang pinamang ng lungsod ay nagbibigay po ng Certificate of Appreciation para po sa ating pong mga kaibigan. Director Dennis Biahe. Muli po palakpakan po natin ang Federation of Filipino-Chinese Association of the Philippines, headed by their chairman, Mr. Zhao Xiping.